Buonasera po a tutti. Okay na po, pwede na po tayo mag-umpisa. Dito na mag-umpisa. Opo. Nag-usap na nga ang tatlo Sa na may pangalan ng Ama, ng Anak, gawa. at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na? Sorry. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Santo. Amen. Nag-usap na nga ang tatlo na may gawa. Mundo. Ang hatol ng konsistoryo. Diliba at ang berbo siyang sasako sa tao. Inutusan ang ang tambing, yaong si Gabriel Arkanghel, manaog at babalaing Papalain. si Maria ang bunying Berhen Santang walang makahambing. Naraog na kapagkuhan Arkanel na inutusan. Dikit na di ano lamang. Halos hindi matitigan sa laking kaliwanagan. Si Maria ay nakaluhod, nananalangin tibubos. Siya nang ang pagpanaog at sa oratorio inaasok anghel na sugo Ito ng ang ipinagbadya Diyos. aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod na pinagpala ka sa tanang babaeng iba. Nang ito ay mapakinggan niyong birheng matimtiman, agad siyang natilihan, di nakaimik muntiman bating yaoy Nang pinagnilan. na makita na hindi tugunin siya, pinati namang muli pa. Huwag matakot, aniya pungkong, Bereng Maria. Sapagkat ikaw nga lamang, bukod na kinalulugdan ng Diyos sa kalangitan, na magiging inang tunay niyong sasakop sa Nang tanan. marinig ni Maria, yaong bating ikalawa, ay tumugon kapag dakat sa anghel na imbada. Ito ang ipinagbadya. Anong pangyayarihan niyang wika mong tinuran? Pangako ko ng matibay na hindi ko durungisan kalinisang iningatan. Ang anghel naging sagot niyong berhen. Muli lamang tinugon din
ng mga wikang magaling, kalugod-lugod na dinggin. Marian, yang pun ko, bungang ipanganak mo ay hindi lalang ng tao at ang tunay mong esposo, Diyos, At kumbaga Espiritu Santo. ang iyong magiging bunga. Jesus ang pangalan niya, sa sakop at kakalara, sa Kakalara. sinumpang sala. Kaya huwag kang manindim at di niya sisirain, lalo na ang paririkitin at malulubos ang ningning niyang iyong Ang iyong pagkabirhen. paniwalaan yaring lahat kong tinurang. Si Isabel na iyong pinsan, ngayon kahit matanda man, buntis, 6 na buwan. Kahit baog man ang sabi, si Isabel na yung kasi sa kaibigang sarili ng Diyos sa buong orbe, walang hindi Ay ano kung mangyayari. maunawa ng bereng, anganga na di siya masisira. Sumagot na lipala, ito ang siyang winika. Narito, mahal na anghel, akong tunay na alipin ng Diyos na po natin, papangyarihin sa akin lahat na Ito ipinagbili. ay mawika ng Berheng Santa Maria. Katuwa ay sabihin pa ng anghel na imbada, pumanaw kapag karakas. Nanaog na kapagkuwan, Espiritu Santong mahal, at nuha ng dugong tunay sa tiyan ng birheng maalam siyang ginawang katawan. Naku, nasira. Sandali. Sandali, tita, at nasira. Saka naman. At po naglubat. Ayun. Are. Saka Saka naman dinikha na isang bunyeng kaluluwa. Inilakap kapag daka sa katawang mahalaga niyong sasakop sa sala. diyan ang pagiging tao ng bunying di Benuberbo at nanaog na sa mundo,
ipinaglihing totoo ni Maria Nanangon nagkakulong. kaliban tanang purong Angelica, sinamba't pinagawitan itong kamahal-mahalan Diyos at taong ang tunay. Naganap na ngang totoo yaong mahal na misteryo na pagpanaog sa mundo at pagkakatawang tawo ng poong si Hesu Kristo. Maba, nang malibang ilang araw, kay Mariyang naisipan, parot siya'y dumalaw, sa kaniya ang buong pinsan, buntis na 6 na buwan. Lumakad kapag Say, ka ang poong Birheng Maria, si San Jose ang kasama at ang kanilang pinunta kapundukan ng Judea. di naman lubhang nalaon ang paglakad nilang yaon. Narating nila't nasumpong ang sadyang bayan ng Hebron na kanilang nilalayo. Ay ano nga'y nang makita ni Isabel si Maria, katuwa ay sabihin pa ng kanyang kaluluwa, nagkayakap kapag Ayun dakap. din ang katuwaan ng sanggol na nasa tiyan ni Isabel na timtiman. Doon pa nga'y naging banal ang prekursor na si Juan. Pati kapag dakap ni Isabel nga si Maria, ito ang ipinagbadya aniya at mapalad ka sa tanang babaeng iba. At mapalad na totoo ang bungang nasa tiyan mo, Jesus Hari ng sangmundo, sasakop sa madlang tao na sa Diyos ay naglilo. Sumagot din si Maria sa bati ng pinsan niya, aniya'y pagpalain ka ng Diyos na poong Ama, 10 ng mahal mong bunga. Nang ito'y maipagsulit ng inang Birheng Marikit, do'y hindi na umalis hanggang sa hindi sumapit 2 buwang mahigit. Noon ay ang gawa lamang nitong dalawang magpinsan, mag-usap ng bilang bagay
at manalangin matamang sa Diyos na poong mahal. Pumanaw na at umalis ang mag-asawang sing-ibig. Ano'y nang sila'y sumapit doon sa bayang Nazaret, ang pagod di mumunti. Nang maging ilang buwan na ang kabuntan ni Maria, napansin kapag karaka at agad nakilala ng sinta niyang asawa. Laki kasi San Jose lagay ng esposang ibig, halos mawala't mapunit ang puso niya't dibdib sa laking lumbay at sakit. Matay man yang isipin ang kabuntisan ng Birhen, ano pa't pabaling-baling, walang matutuhang gawin ang loob niya'y panimdim. Ang kaniyang naisipan daang huwag kagalitan. Umalis ya't nanang at si Maria nga'y iniwan doon sa kanilang bahay. Malaking pagbabago, loob niya't alaala, naghanda at aalis na, manay agad napakita sa isang anghel na maganda. Anghel na butihin, Jose, huwag kang manindig. Kay Mariang iyong gilid, mahigpit pa sa salamin ang kaniyang pagkabirhen. Ang kaniyang kabutisan na iyong napagmasdan, hindi tao ang may lalang, Diyos ang may kalooban ng sampulan nasa tiyan. Yaoy, kapag lumabas siyang tunay na Mesiyas, Jesus siyang itatawag, siyang sasakop sa lahat ng kay Adang mga anak. Nang matanto ni San Jose itong misteryo ng langit, tumiwasay na ang dibdib, nanaw ang lumbay at hapis, tuwa ang siyang gumiit. Pagkakay ang mag-asawang na si Jose at si Maria, nanalangin at sumamba,
tumawag at napakalara sa Diyos na Poong Ama. Tumulong panibughong lihim ni Josep sa Inang Birhen. Siya ang tularan natin, bagamat hindi malinig ng taong sinumat. At Alin sa pagkaat, katampatan at ugaling katwiran ang namamali-aralan. Huwag pag-usap pasalan ang taong sino't alinman. At kung sala ng iba, mahalay pabadya, di lalong ang masama pa, ang di ingatan tuwin na kamahalan ng asawa. Kaya kapatid kong kasi, gayong asal ay bawahi. Ang tawong mapamarali, kawika ay walang puri sa katawan niyang sarili. Nang maging siyam na buwan kay Maria ang kabuntisan, ibig nga ning sumilang yung Mesiyas na mahal ang mundo'y liliwanagan. Mananganing naisipan ng Haring Tiberio Cesar, nagpabando kapag kuwan sa tanang nasasakupan, probinsya at mga bayan. Ang bando'y napapalaman, ang tanong sino talinman, umuwing huwag maliban sa kanilang bayan at pagbubuwising tunay. Nang matanto iyong tawag ni San Jose ay gumayak, kasama ang Birhen Liyag. Agad na silang lumakad at sa Belen ay tumambay. Sumunod at di sumuway sa utos na napakinggan, kahit buntis na kagampan, at siya ng kabuhanan ng inang Birheng Malam. Sapagkat tawong mahirap ang mag-asawa sinliyag, nang manuluya tumawag, wala isa mang tumanggap, hinlugman o kamag-anak.
Kahit mahirap kung tingnan sa grasya at sakdal yaman, kaluluwa at katawan, tantong pinamamahayan ng Diyos sa kalangitan. At kanya nag-asal dukha, nag-anyong taong mababa. Yao'y tikis na ginawa nang may kunang halimbawa ang taong hamak na lupa. Nang wala ngang matuluyan, walang maawang sinuman sa kanilang kalagayan. Doon na sila tumahan sa wakas, luwal ng bayan. May dinatnan at nakita na isang yungib o kuweba, silungan ng mga baka at mga hayop na iba doon nga, pumasok sila. Dito sa kuwibang maturan, nasok silang nagtuluyan, sapagkat siyang hinirang ng Diyos sa kalangitan sa birheng panganganakan. Nang hating gabing malalim, niyong araw na tinuring, ay lumuwal nganing tambing. Si Jesus na po natin kay Mariang tiyang birhen. Ilang nakapagdaka, yung araw ng hustisya, at liliwanagan niya madilim na kaluluwa, malulugmo mga ngasasala. Kuwebang yao'y lumiwanag sa pagsilang ng Mesiyas, dikit na walang katulad, ligayang ganap na ganap pangunguma, halimuya. Kinuha agad kinalong ng birhing inang marunong, yaong marikit na sanggol, at binalot niyang tuloy tuwa at walang kaukol. Sayang hindi mamagkano ng buong langit, impyerno, imperyo, angheles na naog dito, puri sa esterno verbo, gloria in excelsis Deo. Kung baga sumakatwid, itong kanilang inawit, purihin na walang patid, ang Diyos saring marikit sa katasan ng langit. Do'y may nagsisitahan, mga pastores na ilan, na di malayo sa bayan, nagtatanod, nagbabantay, hayop nilang lumiligaw. Naparoon
isang anghel na maganda at pahahayagan sila ng matanto at makita ng takot at nangamba. Nitong anghel ng Diyos, huwag kayong mga takot. Bagkus matuwa't malugod, dumating ng sasakop sa sala ng sang sinuko. Dumating na at lumabas sa bilin na ipinanganak ang hintay niyong Mesiyas. Kaya ngayon ay ang dapat magsidalaw kayo agad. Nang matanto nila ito, nagsang-usapang totoo. Anila tayo'y tumungo. Dalawin natin ng ninyong berbong sasakop sa tao. Nagsilakad kapag kuwan at ang bili pinaroonan. Nakita nila't namasdan yaong Mesiyas na mahal na hihilig sa sabsaban. Manag ito'y sa masilip ng ibang mga pastores. Halos ang matay tumangis ng tuwang hindi maisip na kanilang puso't dibdib. At nagsihalik sa paa niyong sanggol na maganda. Yao'y tandang pagkilala sa totoong hari nila Diyos na mulang ginhawa. Nang mangyaring maluluran, na sila at nananaw. Balang taong masumpungan, kanilang pinagsabihan niyong himalang natingnan. Kay Moises na kautusan, utos na kaugalian, kung mahustong 8 araw, bilang sa kapanganakan ng anak ay bibinyagan. Ay ano nga'y nang magana ang 8 araw na singkad ng pagsipot ng Mesiyas. Bininyagan siya agad, Jesus siyang tinawag. Ang unang pagtulo niyong malinaw na dugo ng Mesiyas na umako ay siya ring pagkahango ng sinta niya sa puso.
nang maganap na't mahusto, araw na tanging totoo, nang panganganak sa berbo, siyang pagdalaw narito nitong tatlong haring mago. Ang wika't sabi sa sulat ng isang propetang hayag, kung dumating ang Mesiyas, ay sila'y sisikat isang astrong maliwanag. Hulang ito'y di man alam, ngayong tatlong haring mahal, ang sa gabi at araw, na astronomiya ang tangan, nakita nila ang pagsilang. Ngayong gabing ipinanganak ang puong haring Mesiyas, siya ngang pagkamalas niyong tatlong mapapalat sa bituing bagong sikat. Kasilay na nga nila niyong himalang, nakita. Nagsigaya kapag taka, magsisidalaw ang tika kay Jesus na puong Ama. Yaong tatlong haring mahal ang tunay nila pangalay. Melchor, Gaspar at Baltasar, malayong di ano lamang ang kanilang kaharian. Na ang bayan baga nila Persya, Arabia, Silangan ng Palestina, lupang kaligaya sakdal ng tuwa saya. Sila'y di nagkakaalam ng kanilang panlalakbay. At kaya nagbati lamang ng magtago na saraan dahil sa dalang sinundan. Dahil magtagpo, hindi magtago. Magtagpo. Ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos, nakapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ang magdadala ng balita ng
kaligtasan. Tayong lahat may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y itinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri Puri ka namin, Panginoong Hesukristo.